Sino si Antikristo? Ano ang sabi ng Biblia tungkol sa taong ito? Ano ang magiging katungkulan niya sa katapusan ng mundo? Handa ka na bang harapin ang batas at patakaran niya? Kakayanin mo bang tanggihan ang marka niya? Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga detalye ng mga katangian at gagawin ni Antikristo at sa mga magaganap habang siya ay namumuno. Marami sa mga tao ay may katanungan kung kailan darating muli si Jesus. Ano daw ba ang mga senyales, palatandaan o mga magaganap bago mangyari ang kaganapan na ito? Mababasa sa 2 Thessalonians 2, kausap ni Pablo ang mga disipulo o mga Kristiyano tungkol sa katanungan nila kung kailan ang pagbabalik muli ni Jesus. Ito ang sinabi niya sa kanila: "Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod o mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan." Ang isa sa senyales ng katapusan ng lumang mundo at sa pagdating ni Jesucristo ay ang pagdating ng anak ng kapahamakan at pagtayo nito bilang pinakapinuno ng buong mundo. Siya ang tinatawag na The Lawless One, o mas kilala natin bilang Antichrist. Ang deskripsyon ng Antikristo sa libro ng Apokalipsis ay ginagamitan ng idioma, simbolo, katangian sa spiritual na mundo at mga literal na magaganap. Ang ibang ginamit na description sa taong ito sa Biblia ay the beast, the lawless one, man of sin, son of perdition, at the idol shepherd. Ngunit mas nakasanayan natin na tawagin siyang Antichrist. Si Antichrist ay ang espesyal na sugo ni Satanas o Lucifer bilang impostor na Messiah. Kung ang Diyos Ama ay nagpadala ng tagapagligtas sa mundo sa pamamagitan ni Jesucristo, si Satanas o Lucifer naman ay magpapadala ng tagapag-usig at tagapahamak sa buong mundo. Ayon sa 2 Thessalonians 2:9-10, magpapakita siya ng kapangyarihan, senyales at mga kababalaghan upang mapaniwala mga tao na si Antikristo ay isang Diyos. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan, at may lahat ng mapandayang kasamaan pa sa napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Si Antichrist ay tinatawag rin na conqueror o mananakop, na lahat ng mga hari at presidente ng mga bansa ay susunod sa kanya at magpapasakop. Sabi sa Apokalipsis 6:2, "Tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siyang humayong lumulupig at upang lumupig." Maraming mga tao na inaakala nila na ang nakakabayong puti na ito sa Apocalypse 6 ay ang Panginoong Jesus mismo. Ngunit ito ay isa sa 4 na horsemen na parating na may dala ng kapahamakan sa buong mundo. Ang pagdating na tunay na Panginoon na nakakabayong puti sa Apocalypse 19:11-16 ay isang patunay na si Antikristo ay mapapagkamalang Mesaya at Diyos ng buong mundo. Pag-iisahin ni Antikristo ang gobyerno ng buong mundo at ang ekonomiya nito. Siya rin ang may paraan para magkaisa at magkaroon ng kapayapaan ang mga bansa sa buong mundo. Siya rin ang may solusyon ng kaguluhan sa Middle East sa pagitan ng Israel at ng mga katabing bansang Arabo. Siya ang magiging model ng Caesar ng Roman Empire o Alexander the Great ng Ancient Greek Kingdom of Macedon, o mas nalintulad kay Nimrod na naging unang diktador at pinuno ng buong mundo. Si Nimrod ay kilala bilang isang mighty hunter na may gamit na armas na pana. Kaya naman ang description kay Antikristo sa Apocalypse 6:2 na nakakabayong puti na may pana ay isang indikasyon na siya magiging pinuno ng buong mundo. Kaya naman ang tawag ng ibang eksperto sa pagdating ni Antikristo ay the return of Nimrod. Si Antikristo ay walang katumbas sa pagiging leader sa buong kasaysayan ng buong mundo dahil ito ang pinakahuling pinuno na gagamitin ni Satanas upang makapanlinlang at makahakot pa ng milyon-milyon o bilyon-bilyon na kaluluwa na madadala niya sa impyerno.
Sabi sa aklat ng pangalawang Tesalonica, nauupo si Antichrist sa pangatlong templo ni Solomon na muling itatayo ng bansang Israel. Tatawagin niya at itataas niya kanyang sarili bilang Diyos at tatanggipin siya ng mga tao na kanilang Diyos. Siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya ay nauupo sa templo ng Diyos na ipinahahayag ang kanyang sarili na Diyos. Malilinlang ni Antichrist ang lahat ng mga bansa, kabilang dito ang bansang Israel. Dahil hanggang ngayon, karamihan sa mga Israelita ay hindi tanggap si Jesus bilang pinangakong Mesaya sa kanila at umaasa pa din sila na parating pa lang ang kanilang Mesaya. Kaya naman sa pagdating ng Antikristo, marami sa kanila ang maniniwala na si Antikristo ang kanilang Mesaya. Si Antikristo ay susuportahan ng isang false prophet o bulang propeta na magpapakita rin ng kapangyarihan na nagmumula rin mismo sa kapangyarihan ng kadiliman. Ang sabi sa Apokalipsis 13:13, ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati ng pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. Sabi rin sa Biblia na papatayin ng maa-assassinate si Antichrist, ngunit ito'y muling babangon at bubuhayin ng bulang propeta gaya ng pagkabuhay muli ni Jesus. Kaya naman marami ang mapapaniwala na si Antikristo ay Diyos. Ang sabi sa Apokalipsis 13:3-4, ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay, ngunit ang sugat nito na nakamamatay ay gumaling, at ang buong mundo ay namamangha sa halimaw. Ang mga tayo sumamba sa dragon na nagbigay ng kanyang kapangyarihan sa halimaw, at sinamba nila ang halimaw na sinasabi, sino ang katulad ng halimaw at sino makakalaban dito? Ang sabi ng ibang eksperto sa biblical studies, ang Antichrist at ang false prophet na ito ay hindi pangkaraniwang tao katulad natin, at maaaring si isang modernong Nephilim katulad ng mga Nephilims sa panahon ni Noah na nagpanggap ng mga Diyos at nagpakita ng mga kapangyarihan at mga katangian, kaya sila sinamba ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit meron tayong mga tinatawag na Greek, Nords, Egyptians, Indians at iba pang mythologies sa iba't ibang bansa dahil tinuring sila ng mga Diyos sa panahon nila. Ang sabi rin sa Daniel 2:43 at tungkol sa huling kaharian na mamumuno sa buong mundo, kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng luwad, ihahalo nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo, kung paanong ang bakal ay hindi umahalo sa luwad. Ipapatupad rin ni Antikristo ang marka ng halimaw o tinatawag na Mark of the Beast, na walang sino man ang makakabili o makakapagbenta ng kahit ano hanggat hindi tumatanggap ng marka nito. Ito maaari ang ipapalit sa perang papel, debit card o credit card na meron tayo ngayon. Maaaring mapatupad ito kapag napag-isa na niya ang gobyerno ng buong mundo. Ito ay maaaring sa paraan ng tinatawag na microchip na kailangan itatak sa noo o sa kamay ng mga tao. Mababasa sa Apokalipsis 13:16-17. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at mga ilipin, ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sino mang makabili o makapagbili maliban ng may tanda sa makatuwid ng pangalan ng halimaw at ng bilang ng pangalan nito. Ang sabi ng Biblia, ang sino man na tumanggap sa marka nito ay mapupunta sa impyerno at patunay na tumatalikod sa tunay na Diyos. Ito maaari ang pagsubok sa mga tao kung mas mahal ba nila ang buhay nila sa mundo kaysa harapin ang kamatayan sa kamay ni Antikristo. Sabi rin sa Biblia na binigyan siya ng pahintulot na makipagdigma o usigin ang mga banal o mga Kristiyano at siya magtatagumpay. Sa Apokalipsis 13:7-8, pinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa mga banal at sila'y lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Totoo kaya na darating muna ang Antikristo bago ang rapture? O ang mga banal at Kristiyano na sinasabi rito ay ang mga naiwan sa rapture na na-realize nila na katapusan na ng mundo at parating na ang Antikristo? Maaaring ang mga taong ito ay ang mga natutulog ang pananampalataya o gumagawa ng kasalanan na walang pakundangan at pagsisisi. Kahit na alam ang katotohanan, subalit tuli na ang lahat para sa kanila para magsisi at makasama sa rapture. Si
Tila kaya ang sinasabi sa Apocalypse 20 verse 4 na mga pinugutan o pinaslang ng mga tao dahil hindi nila tinanggap si Antikristo at ang marka nito. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Handa ka na bang harapin ang pamuno ni Antikristo? Sigurado ka ba na kung sakali na maiwan ka, mas pipiliin mo ang kamatayan kaysa sa tanggapin ang marka niya at sambahin siya? O baka mabigo ka sa sarili mo katulad ni Pedro na itinanggi ng 3 beses ang Panginoong Hesus na kilala niya ito nang maharap siya sa siguradong kapahamakan at kamatayan. Ang sabi ni Jesus sa Marcos 8:35, sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan ito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maliligtas iyon. Ang pinakamaganda nating gawin ay ang mamuhay ng may malinis na puso at hangarin sa buhay, at siguraduhin natin na may personal na relasyon tayo kay Jesus bilang tunay na Diyos at hindi kapag may kailangan lamang. Siguraduhin din natin na tayo sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon sa Biblia at iwasan ang mga kasalanan na magdadala sa atin sa kapahamakan at sa impyerno. Para kung sakali man na mangyari ang rapture bago dumating ang Antikristo ay makakasama tayo, at kung sakali man na dumating na ang oras ng ating kamatayan bago pa mangyari ang mga ito, tayo ay maliligtas. Huwag nating tatanggapin ang marka niya kahit ito pa ay tiyak na persecution at kamatayan. Tatandaan natin na kapag dumating na ang Antikristo, darating na rin ang tunay na Diyos at Panginoong Hesus at ang katapusan ni Antikristo ng false prophet at ng lumang mundo.